Okay ba ganito, no? Pwede. Ay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Magbibigay na naman po tayo ng opinyon sa mga panonoorin nating balita. Ito'y galing sa ating Pinas Balita TV, mga kapatid. Ang title, nakarma na, heto na, inaantay ng lahat na sampulan na. BP Sara Senado umaksyon na, Boyin timbog na. Yan, patanong, no? Ano kaya ang meron dito gusto nating malaman? Panoorin na po natin to. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, Uy. nandito na ang fiber ni Juan. Wow. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Uy, sa mga nagkakaproblema dyan sa internet, no? Kung sawa na kayo sa mga matatagal nyo ng provider, subukan nyo naman yung fiber ni Juan. Di ba? Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kapag may nangyaring masama kay VP Sara Duterte, maghanda-handa kayo dahil lintik lang ang walang ganti. nga kasi tinanggal yung head security, di ba? Ito ang yung sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang pumutok ang balitang pinag-iinitan na naman ngayon ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, maging ang seguridad dito ay mukhang malalagay na rin sa alanganin. Biruin mo ang Vice President of the Philippines, 'di ba? Tapos tatanggalan mo ng security, head security ba 'yon? Basta yung pinaka-head ata. Parang grabe na ho. Parang yung pagiging Vice President hindi na mataas para sa kanila. Parang yung buti nga napakabait ng babaeng ito. Diretso lang, trabaho pa rin. Bahala kayo kung gurgurin nyo ako ng gurgurin. Basta ako, nagtatrabaho ako ng maayos. Diba? Wala siyang takot kung mawala yung budget sa kanya. Okay lang, walang problema. Lamunin nyo yung pera ninyo. Basta kung ano lang ang meron sa akin, yun lang din ang maitutulong ko. No problem. Diba? Tapos ngayon, kauupo lang. Tapos tinanggalan na ng security, di ba? Parang ganun atang pagkakaalam ko diyan. Kaya pag may nangyaring hindi maganda kay BP Sara, malamang mabubulabog itong mga buayang ito, no? Tapos yung mga kababayan ho natin na nagmamahal talaga sa mga Duterte. Actually, hindi naman talaga nila ganun kamahal ang Duterte. Mahal nila ang taong bayan kasi nga nakikita nila yung Duterte, mahal din yung taong bayan. Mahal nila yung Pilipinas. Kaya sinusuportahan nila si BP Sara. Sa madaling salita, mahal na nila si BP Sara. Sabi ganun doon din ang punta eh. Diba? Kasi nga pro-Philippines, hindi naman sa maka-Duterte ka. Kasi nakikita mo na maganda ang ginagawa ng Duterte. Kaya ito ang sinusuportahan mo. Ganun yun. Diba? Atuloy tayo. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification. Ay mga kapatid, ito naalala ko lang, 'di ba, sa Supreme Court may sinasabi doon na parang hindi pa qualified si Boying kasi wala pa namang list. Tas makikita natin diyan din manunumpa. Wala lang. Bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Biro mo sa kabila ng mga nangyari, lahat ng mga may ano pa siya, 'di ba? May mga pending case or kakaharaping kaso. Sabi hindi daw pwede yung mga ganoon, hindi daw pwedeng maisama sa list ng pagpipilian. Pero ito nakita natin, oh, bang. Ombudsman na. Wala, kaya congratulations na lang talaga. Good luck, Philippines. At yun nga mga kapinas, nababahalang marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kaligtasan dahil napabalitang ang SPG commander ni Vice President Sara Duterte ay pinag-relieve na wala daw notice. Kaya naman dahil dito, di ba? Tingnan mo tong ginagawa nila. ito ay marami sa ating mga kababayan ang dapat na kung may plano o may binabalak pa daw silang masama laban sa Vice Presidente. Talagang bendalo eh, no? Ay kasi sinasabing post sa AMG Online, Vice President Sara's SPG commander suddenly relieved without notice. This one really raises eyebrows. Such a move is rarely routine, especially when it involves the protection detail of the high-ranking official. Wala rin daw nakalagay kung sino ang papalit, leaving the unit hanging with no clear chain of command. What's more concerning is that hindi man lang daw sinabihan ang Vice President about the relief and the reason behind it.
para sa mga opisyal na paulit 'Di ba? Parang ganun, pambabastos na rin kasi 'yun eh. Vice President ho 'yan. Hindi ho 'yan mababang posisyon. Tapos ganun-ganun na lang nila. Wala eh. Malaking banta kasi talaga ang Duterte para sa kanila pag nanalo 'yan sa susunod. No, magugurgur lahat sila. Lahat ng mga kurakot, lahat ng may kinalaman sa pagpapadala sa dahig kay Tatay Digong. Ay, nako mga kababayan ko. Ito na ang bagong Pilipinas. ulit na nagsasabi ng professionalism. This move feels the exact opposite. Big question now, tactical shake-up lang ba ito? Or is there something deeper going on behind the scenes? Ayon naman kay Henry Yuri, hepe ng Vice President SPG ni Relieve umano na hindi alam ni Vice President Sara Duterte. Ipinalit hindi rin ang pinaalam kung sino. Nako. Ayon sa ating source, hindi na inform ang Vice President prior sa pag-relieve, which is unusual Grabe. sa AFP protocol, lalo na para sa isang senior officer. Hindi rin nakalagay sa order kung sino ang papalit, which makes the unit Grabe. at wala ng organizational consideration. Hindi man lang nag-abala sina CSAFP at CLSND na i-inform ang VP tungkol sa relief at kung bakit, and which is very unprofessional para sa mga taong nagsasabi ng professionalism. And matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, alam na this kapag may nangyari sa mga Duterte at allies nito, magkakagulo na talaga, lalo na ngayon si Boyeng ang ombudsman, walang hustisya sa bansa. May masamang plano ang kalaban ni Vice Para kasing sa nangyari, no, wala ka nang malalapitan na halimbawa gusto mong humingi ng katarungan sa patas na paraan. Wala ka nang mahihingian. Kasi lahat puro kaalyado na nung kabila. No? President Sara. Utos yan ni Bangag na tanggalan ng security protection si Vice President Sara. Yun Tayo lang. na lang mamamayan ang mag-protect kay Vice President Sara Duterte. Hanip parang kinakabahan ako baka arestuin si Sara dahil yang may Boyeng pangtakip na naman sa flood control push nila sa talaga. Protect and support Vice President Sara Duterte. Ingat po, stay strong, mabuhay ka. Doble ingat po kasi po nasa paligid nyo na Ano bang ikakaso nila sa kay BP Sara? Parang wala na akong nakikita yung nagbanta-banta. Wala namang pagbabantay. Kung sakaling may mangyari sa kanya, tsaka palang ma-activate yung banta na yon, wala naman nangyayari. So wala. 'Di ba? Ano pa yung isa? Yung 120 o 100 million. Sige, sabihin na natin 1 billion. Si BP Sara, 1 billion. Halimbawa lang naman. Paano pa yung mga ibang hundreds of billion na pinauulit-ulit na ho natin dito na parang ini-ignore na nila? Back to plan na naman sila na BP Sara na naman. Nagtatrabaho po sila sa gobyerno para po sa Duterte. Para pabagsakin ang Duterte. Yan po ang aking nakikita sa mga balitang lagi nating napapanood. naman ang traidor at alam nyo mga ugali nila hirap na pagkatiwalaan sa ngayon. Ingat po. Hayaan na nga natin si Vice President Sara ang kumuha ang sarili niyang security. Ganun kasi na lang siya siguro. lang ang may alam na safe siya. Mga lokong administrasyon, pati President parang ewan. Lord Panginoon. Dapat dapat yung presidente, wag niyong tatanggalan yan. Yung presidente wala din. Wala din Parang wala lang. No? Bago pong pahintulutan na mapahamak ang aming Vice President, iligtas po siya sa mga masasamang nasa posisyon. Yes po. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong article dito sa Inquirer.net. Title, Ombudsman to review funds misuse complaints against Sara Duterte. So, first order of the day ng bagong ombudsman, First support. busisihin ang mga reklamo laban kay BP Sara. Unang duty, no? Busisiin, silipin yung mga issue kay BP Sara. Samantalang yung sa flood control,
Dapat yun yung mas prior. Actually, nabanggit naman din ata ng ombudsman na yung flood control. Pero dapat yun yung pinakaunahin dahil halos nakikita na eh. Nandun na, nababanggit na eh. Bakit itong BP Sara pa rin? Kung talagang gusto nyong makita yung mga kurakutan, ba't hindi nyo pa i-atras ng i-atras? Kay Pinoy, kay Gloria, kay Fidel B. Ramos, tsaka yung mga kakampwit. Di ba? Sa kakamping, okay ako ha. Yan, mga tunay, lalo ni Madam Guanzon. At sa iba pang gusto talaga ng pagbabago. Pero yung sa mga nakikikupal lang ng mga kakampwit, wala tayo dyan ha. Basahin ko lang muna itong article bago tayo magbigay ng opinion, reaction. The Office of the Ombudsman will review the complaints filed against Vice President Sara Duterte over alleged misuse of confidential funds by her Wow. office and the Department of Education during her tenure, according to newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. The 64-year-old former Justice Secretary made the remark following his appointment on Tuesday afternoon. Apa? Dali. Oh. So ito ang pahayag ng bagong ombudsman. Actually, those reports are already with the ombudsman. We will open them, study them, and question those who are currently in charge, as well as those who have the duty to handle the cases. Naalala ko lang yung sinabi ni VP Sara. Ba't mo pa sisilipin? Ilatag mo na! Wala siyang takot. Ano? Alam mo si VP Sara, hindi naman sa kumpiyansa siyang mananalo. Kasi nga, alam mo kahit matuwid ka, kung sila yung mga nakaupo, sometimes, you need to bend the law. Yun lang ang pagkakaunawa ko. Opinion ko lang to eh. Kasi, sabi ni VP Sara, kahit man ano ba, English yun eh. Basta base sa pagkakaintindi ko, hindi ako luluhod sa inyo. Hindi ako, sige, matalo nyo man ako, mabalatan nyo man ako ng buhay, magurgur nyo man ako, ano man ang gawin nyo, matalo man ako, hindi ako luluhod sa inyo, hindi ako yuyuko. Yon, ganun ho ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Before we arrive. Okay. So apart from Duterte, respondents of these complaints also include other DepEd and OBP official like Chief of Staff Solhueca Lopez, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, former DepEd official Sunshine Paharda and Edward Paharda among others. Okay, so ito, kung basahin mo dito sa article ng Inquirer, parang inilalabas na naman nila ang mga allegedly bako ni VP Sara. Binubuhay nila ba? Oo. Para itanim sa utak ng mga tao na ganyan, ang Vice President, lustayan. Kaya mga kapatid, nandito kaming mga naniniwala po sa mga Duterte. Hindi sa fanatic ka, no? Hindi sa talagang diehard ka kahit may ginagawa ng mali, ayaw mo nang tignan. Pro-Pilipino tayo. Pro-Pilipino ba tawag doon? O makabayan. Kasi ako nagiging parang makabayan na ako. Dati vlog lang gusto ko eh. Ngayon, concern na ako sa mga kababayan natin. Ayoko ho kasing ganito ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Dati, maliliit pa, bata pa tayo, alam natin may corruption na eh. Pero ngayon, mas transparent na eh. Wow, transparent. Nakikita na ho natin na ituturo na nga eh, ha? May social media na eh. Tapos ayaw yung paimbestigahan, ayaw yung unahin. Wow! Ang galing! Confidential funds, magkano lang? 125 million. I-compare mo ngayon itong nilulustay ng... Ibig sabihin, wala na silang mahita kay BP Sara, kundi yung hayop na confidential fund na ilang beses nang nasabi ng COA walang masamang tinapay. Walang kahit naman na paulit-ulit sila kasi wala na silang mahita. Ang problema doon si BP Sara. Problema nila, si BP Sara, wala kasi siyang pinaburan. Kumbaga, laban niya talaga to. Wala siyang pinagkakautangan na loob dyan sa loob ng bakuran niya ngayon. No? Dyan sa politics. Kaya kaya niyang lumaban mag-isa. Kaya siya ginugurgur ngayon kasi nga malaking banta ito pag nanalo sa 2028. Ilalaban nila si Risa Hontiveros. Goodbye.
mga opisyalis sa gobyerno, 1.47 trillion pesos. Oh. According to Congressman Edgar Erese, budget insertion na punta sa mga flood control projects. Pero mo trilyon, ayaw imbestigahan. Ang tagal, ilang buwan na wala pa rin nakukulong. Tapos ngayon, back to BP Sara sila. Putik naman yan. Wow! Mga kapatid, sipagin ho nating mag-like sa ating video. Hindi dahil sa para kumikita, gusto nyo lang kumita. Hindi. Ikalat ho natin para mas magising pa yung mga ibang kababayan ho natin na gusto ng katarungan, gusto ng pagbabago. Uhaw po sila sa katotohanan. Kasi yung iba nanunood na lang sa mga bias media. Akala nila yun na yung totoo. Kaya kung maikakalat natin ito sa pamamagitan ng paglalike nyo, kahit comment for engagement para lagi nyo nakikita, gawin nyo po mga kapatid. Malaking tulong sa ating channel na maikalat itong mga ganito para hindi na maulit sa susunod na eleksyon. Sa susunod na eleksyon, paano kung yung Comelec nagmamagic pa rin? Or mag-magic sila? Diba yung manalo, talo, yung talo, manalo. Yun lang Philippines. Kung hawak nila ang lahat, sana tulungan tayo ng Panginoon. Kung yung buong Pilipinas na naniniwala sa pagbabago, try natin bago matulog na kahit 15 minutes lang o 10 minutes, subukan nating kausapin ng Panginoon bago matulog mamaya, lahat ho tayo. Kahit hindi sabay-sabay, kahit siguro, basta pag matutulog na kayo, isaglit nyo lang kahit 5 minuto na magdasal tayo kasi walang imposible naman sa Panginoon. Hindi sa dinadamay ko ang topic patungkol sa Panginoon. Kasi ako napatunayan ko na sa sarili ko na totoong may Diyos. Kasi pagka humiling ka, parang pakiramdam mo imposible yung pala ibibigay. Yan, may ganyan po ang Panginoon. Kaya subukan natin kasi ito na lang talaga Ito na lang yung pinakasolusyon. Nahipuin sana yung mga puso ng mga buaya. Yung hipong ganyan, Hindi, yung hipong ganyan. Oy, magbago ka na. Hipuin natin yung iba na bumaliktad na maging pro-Pilipino, hindi anti-Duterte. Kasi ang Duterte marami talagang nagawa Inaaning lang tayo ng mga bias media na akala natin yun yung totoo. Hay, Pilipinas, kung mahal. O sige na, hanggang dito na lamang. Palike po ng ating video. Maraming salamat po. Outro na tayo.